Mga kapatid, kamusta po kayo? Purihin po ang Panginoon at tayo po ay magkakasama, nasasamba po sa Kanya sa mga oras po ito. Kung naalala niyo po, kami po ay nakabisita yung first Sabbath dito po sa Gabriel Company. At yun po ay prayer and fasting. Ano po? Sabi ko, parang hindi tumama. Pero gusto ko mag-prayer and fasting. Kung talaga ng mga panahon po yun. Kasi sa dami po ng ginagawa ay kailangan po namin bumalik din sa Central after po ng Divine Message. Sinabi po ni Brother Alex sa akin, sa amin, sa mga kasama ko, pasensya na, walang patra. Kasi fasting. Sabi ko, okay lang po, okay lang. Tapos sabi niya, balik kayo next Sabbath para makabawi kami. Sabi niya, balik kayo kasi ikaw yung speaker. Amen. Sabi ko, alala ko. Tapos, PM Sabbath po yun. So, medyo mahirap umalis po sa Central ko, PM Sabbath. Sabi ko, baka hindi ko mapupunta. Tapos, lumagpas po yung second Sabbath. Hindi ako in-invite. Okay. Kasi yun nga po, nag-chat si Brother Alex na ngayon nga daw pong Sabado. Sabi ko, tuloy pa rin pala. And dahil ito po ang unang Sabado po ng taong ito na ako po ay nasa inyong harapan, ay Happy New Year na rin po. And sa ating pong pagsisimula, okay na po ba yun? Ating pong hawakan ang ating mga Biblia. Ano po? Salamat po sa mensahe sa awit, Growing in Christ, Growing in Jesus. Makikita natin na ito talaga, ito talaga yung ating patutunguhan. Tayo bilang mga mananampalataya ay lalago sa paanan po ng ating Panginoon. Sige po, yan, ito po yung gusto ko pong unang ibahagi sa inyo. Sabi po sa Testimonies for the Church, Volume 2, page 268. Educate your mind to love the Bible, to love the prayer meeting, to love the hour of meditation, and above all, the hour when the soul communes with God. Sino po dito ang in love? Taas po ang kamay. Patingin niya po. Love po, Panginoon. Yeah? In love sa Panginoon. Okay po. Makikita natin, sinasabi po ng ating propetisa, ating i-educate ang ating mga kaisipan na mahalin ang banal na kasulatan. At ito po yung hindi ko makalimutan. Nung kami po ay umattend sa PYC, Philippine Youth for Christ, diyan po sa Wantaw po yun, last year. Ang sabi po sa amin na hindi ko makalimutan, wag kayong papayag na sasamba kayo sa Diyos nang wala kayong dalaw Biblia. Mga kapatid, huwag tayong pumayag. Huwag nating pahintulutan ang kaaway. Huwag tayong sasamba sa Diyos nang walang dalang Biblia. Kasi napakahalaga po na ating kung nauunawaan, binabasa at pinag-aaralan ang banal na kasulatan. Ano po? Love the Bible, love the prayer meeting, love the hour of meditation, and lalong higit kapag tayo po ay nakikipagtagpo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya naman po, akin po kayong hinihilingan, hawakan po natin ang ating Biblia, papasahin po natin ito at ating pong pag-aaralan. At kung meron man po na kung sakali na hindi nakapagdala ng Biblia, sana po next Sabbath, huwag na tayong pumayag na wala tayong dalang Biblia. Sige po, sa cellphone, pwede po nating buksan ang ating mga Bible apps. Pero, ito lang po ang aking hiling sa inyo po na magbubukas ng cellphone. Huwag nyo na pong buksan ng data. Kasi pag nag-chat po yung crush nyo, wala akong laban dyan. Re-replyan nyo talaga yan. Huwag nyo lang buksan ng data. Punta lang po tayo dun sa Bible apps natin. Para makita natin paano tayo tinutulungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang tayo po'y patuloy
na lumago. Next slide po. Ang ating pong pag-aaral, makikita po sa John, chapter 2, verse 1 to 11. Alam niyo po ang kwentong ito. For sure, alam niyo po ito. Ano pong kwento ito? John chapter 2, verse 1 to 11. Sige po. Ano po? Kasalan. Okay po, may kasalan. At ano po ang ginawa ng ating Panginoon sa kasalan? He turned the water into wine. So titingnan po natin paano po ito makakatulong sa atin bilang paglaro sa ating pong pananampalataya. Ayan po ang ating title ng ating pong message. Do whatever He tells you. Tayo po ay isang galing manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Kami po bilang inyong mga lingkod, lubos na nagpapakumbaba. Tulungan niyo po kami. Ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa't isa amin. Maunawaan namin ang inyong kalooban at makita niyo po kami patuloy na nagtatapat sa inyong pong harapan. Salamat po sa pagsama sa amin sa mga oras na ito. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, basahin po natin. Ano po? Nandiyan na po ba kayo? Samahan niyo po ako sa pagbasa. Chapter 2, verse 3. Sige, 1. Sama na po natin. Chapter 2, verse 1. Mamaya po yung next, sa 3 lang po yan sinulat. Verse 1. Mabasahin ko po sa ASB version. Tapos kung wala po kayong mga dalang Biblia, nandito na rin po, ano po, sa ating slide. Sabi po dito, pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus, verse 2, inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Verse 3, ayan na po yun. Verse 3, ang sabi po dito, nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, na ubusan sila ng alak. Verse 4, sumagot si Jesus, babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Verse 5, sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, sundin ninyo ang anumang iutos niya. Verse 6, may 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Verse 7, sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang tapayan. At pinunungan nila ang mga ito. Verse 8, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Verse 9, tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak, pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal. Verse 10, at sinabi, karaniwan, ang espesyal na alak muna ang inihahanda, at kapag marami nang naiinom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. Verse 11, sabi po dito, ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. So dito po iikot po ang ating pong mensahe sa umaga po ito. Ano po ang napansin niyo po sa ating mga sinabi, sa ating mga binasa? At makikita niyo po yung pangyayari, naubusan ng alak, handaan, at sa kanila pong kultura, medyo po yun, nakakahiya, na maubusan ka ng alak. Kaya ang sabi ni Mary, nung nakita niya po, by the way, itong kasalan pong ito ay kamag-anak po, hindi lang Mary, kaya po nandun sila. At nung nakita niya naubusan, ay lumapit siya kay Jesus para gumawa ng himala. Pero makikita po natin yung mga nangyari pa po.
So, sa umaga po ito, para sa mas madali pong pag-aaral, next slide po, ay gusto ko pong i-share sa inyo. 3 puntos lang po, ano po. Next po. N-E-W. Kasi nga po ay New Year ngayon. Para mas kadali nyo kung matandaan, ano po. At paano tayo tutulungan ito na lumago sa paanan ng ating Panginoon. Next slide po. N stands for, sige po, notice Jesus command. Bago po natin isunod pa po. Sa verse 1 to 11, ilan po ang ipinag-utos ng ating Panginoon? Doon po sa binasa po natin. Sige po, review po tayo. Ilan ang ipinag-utos ni Jesus? Doon sa chapter 2, verse 1 to 11. Hello? Ilan po yung nakita nyo ipinag-utos ng ating Panginoon? Dalawa. Okay po, dalawa. Ito yung una. Next po. Sabi po doon sa verse 7, fill the jars with water. Ano po, punuin nyo ng tubig itong tapayan. By the way, alam niyo po ba yung tapayan? Banga, ano po? Sa mga kabataan ngayon, baka hindi nyo na naiintindihan ito. Ngayong panahon po ito po ay water dispenser. Para mag-gets nyo po mga kabataan. Ano? Pero dati, ito yung water dispenser, mga unang panahon. Banga, ano po? Banga, tapayan. So, ang utos ng Panginoon, punuin nyo ito ng tubig. Ano? Yung ipinag-utos bang ito ng ating Panginoon, madali o mahirap? Madali. Madali? Sige po. Sino nagsasabing madali? Taas ang kamay. Patingin po, patingin po. Yung palagay nyo madali. Okay po. Yung palagay nyo naman ay mahirap. Taas po ang kamay. Meron din dito. Mahirap masigit ko yun. Okay. Wala pang ripon. So, merong madali, merong mahirap, ano po. Pero for me, ano po, akin lang naman po ito, sa akin pong pananaw, ito po ay mahirap. Sa akin pananaw po, ano po. Ito po ay mahirap. Bakit po? Kasi nung mga panahon po nila, wala naman pong gripo doon. Wala ding hose na, di ba po? Saan usually sila nagigil? Balon. Balon? Or di kaya sa ilog? Although hindi naman sinabi kung gaano kalayo yung balon, gaano kalayo yung ilog, pero ang hirap po nun. Para mabigyan pa po tayo ng idea. Ang sabi po doon, ang bawat banga daw ay naglalaman ng, sa verse 6, 20 to 30 gallons ng tubig. Para magka-idea po kayo, kung alam niyo po yung mineral na kulay blue, yung inumin po natin, 5 gallons po yun. So kung 20 to 30 yung tapayan, meaning 4 hanggang 6 na ganon. So parang, mahirap talaga, ano po. Sabihin na natin, sige, malapit yung balon. Andun sa kasalan yung balon, malapit ka. Still, mahirap pa rin po eh. Alam niyo po kung bakit? Ano po yung setup? Kasalan, kainan, naghahandaan, tapos uutusan kang magigib. Ang bihira naman. Kasalan, kakainan to eh. Baka maabusan ako nung tina-target kong fried chicken. Uutusan akong, diba? Ang hirap po nito sa mga panahon yun. Pero makikita niyo po, ang response ng mga servant, ginawa po nila. Sinunod po nila. Minsan po, sa ating buhay, kapag ninonotice natin yung command ng ating Panginoon, minsan hindi nag-make sense. Anong kulang sa handaan po? Alak. Anong pinakuha ni Jesus? Hindi nagtatama, di ba po? Ba't ganun? Alak ang kulang, tubig yung pinakuha niya. Minsan ganun po yung utos ng Diyos sa atin. Minsan hindi natin maunawaan sa simpleng logical na pag-iisip po natin, parang hindi nag-make sense. Pero makikita natin na kapag sinunod natin yung ipinag-uutos ng Diyos sa atin, palaging mayroong mangyayaring mabuti. Ano pa po yung pangalawa? Pangalawang utos. Sabi po sa verse 8,
draw some out and take it to the master of the banquet. Ano? Sumalok kayo at dalhin nyo doon sa namamahala ng handaan. Okay, tanong ko ulit. Ito po bang utos kong ito ay madali o mahirap sa palagay ko? Mahirap? Sino nagsasabi pong madali? Taas po ang kamay. Biro mo tubig dadali. Meron? Yung nagsasabing mahirap? Mahirap tubig yun. Kaya tubig. Mahirap? Bakit po mahirap? Sige po. Kasi tubig yung talaga. Kasi tubig yung dadali mo nila. Okay. Okay. For me, again, ano po, sa palagay ko po, ito po ay mahirap. Kasi alak lang hinihingi. Alam niyo po kung bakit? Next slide na po. Sabi sa verse 6, nearby stood 6 stone water jars. Ano pong klaseng tapayan po ito? Ang sabi po dyan, the kind used by the Jews for ceremonial washing. Pag sinabing ceremonial washing, ano po ito? Hugas sa paa. Hugas ng paa. Yung servant, inuutusan ng Panginoong Yesus, sumalo ka ng tubig sa hugasan ng paa at ipainom mo sa kanila. Parang ganito po yan. Pumunta po ako sa bahay nyo. Ako po ay makikiinom ng tubig. Tapos nakita ko po kayo, pumunta sa CR. Andun yung banyo, sumalo kayo doon at ipainom sa akin. Madali mo ba yun? Hindi po gano'n, di ba po? Again, in our logical reasoning, hindi na naman tumutugma. Hindi na naman natin maunawaan. Paano nangyari ang sabi doon na ubusan ng alak? So, meaning, may mga lalagyan ng alak na wala ng laman. Kasi nga, naubusan ng alak, di ba po? Pero bakit yung tapayan na lagayan pa ng hugasan ng paa ang pinalagyan ng ating Panginoon? Makikita, hindi na naman magtama yung logicalism. Minsan ganun po ang inuutos sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin maunawaan, hindi natin makita saan anong maganda sa nangyayari sa aking buhay. Pero kapag ninotice natin yung command ni Kristo, makikita natin yung mangyayari sa ating buhay. At kung isipin po natin sa mga Bible character natin pong pinag-aaralan, di ba po? Si Abraham. Ano ang ipinag-utos ng Diyos kay Abraham? Ano po? Yung pinaka-matindi na ipinag-utos ng Diyos kay Abraham. Ano po? Ihandog ang kanyang kaisa-isang anak. Pero bago yun, anong pangako ng Panginoon kay Abraham? Maramihin ko ang iyong lahi, sindami ng bituin sa langit. And yet, ang utos ng Diyos, ialay mo yung kaisa-isa mo anak. Ayun, hindi na naman magtama. Hindi na naman natin makuha yung sense. Pero sinunod ni Abraham. Nakita natin yung kwento. Paano siya tinulungan nito. At sa panahon nga natin, ano tawag natin kay Abraham ngayon? Ama ng pananampalataya. Kasi sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. O ano pa? Si Noah. Anong pinagawa ng Diyos kay Noah? Gumawa ng arka. Saan? Sa tuktok ng buti ko na naman. Hindi na naman magtama na naman. Gagawa ka ng arka sa tuktok ng bundok. Sa logical reasoning natin, dapat sa dalampasin, sa tabi ng dagat, or sa tabi ng lawa, gumagawa ng arka. Tapos siya pinagawa sa tuktok ng bundok. Anong sabi pa kay Noah? Gumawa ka niyan kasi baha. E nung panahon po nila, hindi naman umuulan. Paano babaha? Hamog lang yung bumabasa sa kalupaan. So, hindi na naman mag-make sense, pero sinunod ni Noah. At ano pong nangyari? Naligtas ang kanilang buong sambahay. So, makikita natin na minsan ang pinapagawa ng Diyos ay imposible sa ating sariling kaisipan. Pero,
kapag sinunod natin ang kanyang ipinag-uutos, palagi tayo po ay lalago sa pagtitiwala sa Kanya. Nung ako po ay bagong Adventist, nabinyagan po ako September 3rd Sabbath, 2011. Ano po? 2011. September, October, November, December, January, 4 months. Sa totoo lang po, wala talaga akong background sa Biblia. Hindi ko po alam yan. Na-encounter ko po ang Bible nung elementary ako, yung binibigay ng katikista. Sa mga nag-aaral sa public school, ano po, binibigay po nila yan, yung New Testament lang. Pero may Psalms at Proverbs. So nung binigay mo sa amin, wala akong idea ano to. Hindi nga ako marunong magbasa. Ang tanong ko, anong page? Magbabasa ka ng ba? Anong page po? So hindi ako marunong, wala akong background. Tapos then again, nakilala ko ang Panginoon September 3rd Sabbath, 2011. Again, wala ko rin akong ka-idea paano makapaglingkod sa Panginoon. Yun nga lang, after 4 months nga po, January 2012, ako po inutusan ng Diyos na umalis dito po sa Cavite. Dinala niya po ako sa Santa Mesa, Chinese Church. Baka nagkataon lang yung mata ko, pero hindi po yung dugtong ano po. Tinawagan po ako na mag-layman po sa Santa Mesa, Chinese Church. Sabi ko, uy, simple to. Ano i-share ko doon? Nung BOA nga po namin, noong October, 1 month pa lang akong Adventist. Kapag, di ba, pag magdadala, by 3s, by 2s, magpipray kayo. Pag nandun na sa sitwasyon na yun, nanginginig ako, sobrang akong nakabahan. Kasi baka ako yung pag-prayin nila, hindi ako marunong, baka kung anong masabi ko. So, pag sinabi nila, pwede ba, ikaw yung mag-pray? Wala na, nanginginig ganun na yung boses ko, hindi ko talaga alam ang gagawin. Kasi ito, inutusan ako ng Diyos, pumunta ka dun sa Santa Mesa, at ikaw ay mag-layman. Wala akong alam sa Biblia. Prayer nga, nanginginig pa eh. Mahihain po akong tao, sobra po. Alam ko yan ang mga kaibigan kong matagal na. Mas gusto po na sa gilid lang. Kapag ako po ay tinanong nyo ng 10 na tanong, ang isasagot ko po sa inyo ay 10 din na ngiti. And yet, ito yung sinasabi ng Panginoon, pumunta ka doon. Nakakatuwa po. Ay, hindi ko rin po alam, pumunta rin naman talaga ako. Ako po ay nag-layman doon po sa Santa Mesa. At doon, unti-unti po ako tinuruan ng Diyos. Unti-unti niya akong tinuruan sa kanyang salita. Unti-unti niya akong tinuruan paano makipag-usap, paano abutin itong mga taong nasa paligid natin madala sa kaanan ng Panginoon. Naalala ko mga po, doon po ako unang beses, kauna-unahan, parang hindi na lang po naulit, na makapag-musical offering ng ako lang. Alam niyo po yan, ang aking pong boses ay tenor, tenor tour talaga. Kaya talagang hindi kaya. Nung ako po ay nag-choir, actually nag-choir po ako, gusto ko talaga umawit. Nagano po ako doon, nag-try ako. So, syempre, titingnan yung boses mo. Tatlo kami noon, yung yung gumaganon po. So, ganun po kami. Sabi niya, ikaw, tenor ka. Ikaw, bass. Pagdating sa akin, si Sir James po ito James Aho. Sabi ako dati, Kuya Jeff, yung boses mo, peculiar. Di ko makuha yung range. Hindi ko alam kung nasan yung range mo. Pero kakaiba siya. Sabi ko, talagang hindi talaga kaya. So, then again, doon tinuruan ako ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. If we notice Jesus command, kahit hindi nag-make sense sa ating buhay, kapag atin po itong sinunod, kung darating yung pangalawang letter, yung E. Sige po, let's expect transformation. Papabuhin tayo ni Jesus. Expect transformation. Sabi po dyan, paano po mangyayari ito? Sabi po dun sa verse 5, do whatever He tells you.
Sino po nagsabi nito? Sino po? Si Mary po. Si Mary po ang nagsabi nito. Verse 5, makikita po natin. Gawin niyo kung ano man ang kanyang iutos. Ano po? Mangyayari lamang po yung transformation. Mangyayari lang po yung ating paglago kung susundin natin ang ipinag-uutos ng ating Panginoon. Kung ang kanyang mga salita ay pinapahalagahan natin ng gayon na lamang. Mangyayari lamang po ang pagbabago kung tayo susunod kay Kristo. Pero kung titingnan niyo po yung background, hindi po yan, sinabi ito ni Mary nang hindi maganda yung kanyang dahilan. Sinabi ito ni Mary na ang laman ng kanyang isipan ay hindi maganda. Alam niyo po kung ano yung nasa isip niya. Kung babasahin niyo po ang Desire of Ages, sige po, next slide. Chapter 15 po ito. Page 147, paragraph 4. Sabi po dyan, but though Mary had not a right conception of Christ's mission, she trusted Him implicitly. Ang reason ni Mary, kaya niya sinabi yon, di ba, nung nawalan ng alak, sabi niya, mag-provide ka ng alak. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi pa ito ang panahon ko. Kasi ang naiisip ni Mary, kasi nga, matagal na nahiwalay ang ating Panginoon sa Kanya. Ito po yung nag-40 days and 40 nights fasting po siya. Tapos, siya ay dinala sa wilderness para tuksuin ng kaaway. Kasi ito yung nangangalap na siya ng mga disipulo. So, matagal siyang nahiwalay kay Jesus. Kaya ang iniisip ni Mary, nung muli silang magkita, nung nabalitaan niya na ang mga ginagawa ng ating Panginoong Jesus, ang naisip niya bilang ina ni Jesus, baka ito na ang panahon para magpakitang gilas ang anak ko. Yun yung nasa isip niya. Baka ito na yung panahon para siya naman ang maging tita. Kaya ang sabi niya, mag-provide ka ng anak. Pero ang sabi ni Jesus, bagamat mali ang conception ng pag-iisip ni Mary, ang nakita ni Jesus ay yung pagtitiwala ni Mary sa Kanya. Ito po yung maganda. If we want to expect transformation sa ating buhay, magtiwala tayo kay Jesus. Minsan mali, opo. Minsan mali yung reason. Kaya tayo nagtitiwala. Minsan po ako ay, dati po, kaisipan ko po sa prayer and fasting. Pag nag-fasting ako, parang extra merit. Lord, nag-fasting ako, sagutin mo to. Parang meron akong ipagmamalaki sa Kanya pag nag-fasting ako. Nakakalam niyo po yun. Ganun yung reason ko. Kaya ako nagpa-fasting. Pero along the way, nung tinuruan na ako ng Panginoon, ang fasting ko pala, ay hindi para pilitin sa Diyos ang gusto natin. Ang fasting po pala ay panahon para alamin natin ano ba ang gusto ng Diyos sa atin. Ano ba yung Kanyang kalooban? So minsan kahit mali yung ating rason, bakit tayo nagtitiwala sa Diyos? Bakit tayo lumalapit sa Diyos? Bakit tayo sumasamba sa Diyos? Pero ang tinitingnan ng Panginoon ay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kung gaano gusto nating lumago sa Kanya pong kaanan. At ano po ang nangyari? Nung tinignan ng Panginoon ang pagtitiwala ni Mary, next slide po. Ang sabi po dun sa verse 9, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. Nagbago. Hindi lang po na-modify, kundi totally nagbago. At ganito yung gustong gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Bilang mga mananampalataya, tayo ay magbago mula sa karakter natin ito patungo sa karakter ng ating Panginoon. At hindi lang basta wine. Ano po? Anong sabi po doon ng master banquet? Nilabas mo sa huli ang pinaka-the best na wine. Ito po ay mayroong symbolical. Ano po? Bakit water and wine? Sa ating pong pagbabago,
we need, yung water po, nagsisimbolize siya sa baptism of the Holy Spirit. And yung wine, nagsisimbolize po yan sa blood of Christ. And ito yung kailangan po natin. Yung baptism of the Holy Spirit at yung dugo ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ito lamang ang tanging paraan para tayo po ay lumago sa paanan ng Panginoon. Next slide po. Ang sabi po dyan, bakit ito ginawa ng Panginoon? It was to honor Mary's trust and to strengthen the faith of His disciples that the first miracle was performed. Mga po, yung pagdanais natin na magbago, yung pagdanais natin lumago sa paanan ng Panginoon, ito ay nangangahulugan na yung pananampalataya natin sa Kanya ay gayon na lamang at yung ating pagtitiwala ay lubusan natin ibinigay sa ating Panginoon. Kaya mayroong paglago. Next slide po. Anong goal nito? Bakit naisin natin lumago? Ang sabi po dyan, verse 11, what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the sign through which He revealed His glory and His disciples believed in Him. Ito yung goal. Bakit gusto natin lumago sa paanan ng Panginoon? To reveal His glory. Para lahat sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi para mahalin tayo ng Diyos, mahal na tayo ng Panginoon. Hindi para dinggin tayo ng Diyos, kaya gusto natin lumago, kundi para patuloy na ipakita sa lahat ng taong nasa paligid natin ang kalwalhatian ng ating pong Panginoon. Bakit po? Bakit ito yung nais ng Diyos? Kasi kung makikita niyo po, ang sanlibutan, iba ang ginagawa. Ano po? Makikita natin, next slide po, ang sabi po dyan, sa Desire of Ages pa rin to, as men set forth the best wine first. Kasi yun yung sabi, ano po, na ang sabi ng Master Banquet, normally, sa handaan, ang inihahanda mo na ay yung best wine, tapos bandang huli, pag nakainom na lahat, yung ang tawag po doon ay cheaper wine. So, ganun din daw sa sanlibutan. Sabi po dyan, so does the world with its gifts, that which is offered may please the eye and fascinate the senses, but it proves to be unsatisfying. Ganito ang ginagawa ng kaaway. Na sa unang tingin natin, parang maganda. Pero along the way, inilalayo pala tayo unti-unti sa ating Panginoon. At ang labanan po ngayon ay, sabi nga po, napakanipis na higla lang ang pagkakaiba. Dahil alam ng kaaway na siya po ay kukunti na lang ang panahon. Ang labanan po ngayon ay hindi na right and wrong. What is right and what is wrong. Ang gawa na po ng kaaway ngayon ay what is right and what is almost right. Yung tingin mo tama, pero kapag tingin ka mong mali pala. Paano po ito nangyayari? Okay. Pagsamba sa araw ng Sabat, tama, mali? Tama po. Pero, bakit ang mga Pariseo na napakahigpit sa pagsunod sa araw ng Sabat ay hindi nakilala si Kristo? Nung nagbuhat nga lang ng banig yung isang tao, galit na galit sila eh. Yung Sabat, ba't ka nagbuhat ng banig? Mabuti ang pagsamba sa araw ng Sabat. Yet, nakita natin ang mga Pariseo, hindi kilala si Jesus. Yun po yung labanan. What is right and what is almost right. Anong reason bakit natin sinasamba si Jesus sa araw ng Sabat? Anong dahilan bakit po kayo nandito? Doon nakatingin si Kristo. Hindi sa kung ano ginagawa natin, ang dalit kasing dayain kundi anong laman ng ating mga puso. So when we expect transformation, ano pong sunod ito? Yung W, next po. Sige po. We will walk in obedience.
Next slide po. Ang sabi po diyan, verse 7, pangalawang bahagi. So they filled them to the brim. Pag sinabi mong brim, yung tapayan po, hindi nag-make sense sa kanila, pero sinunod nila. Pinuno nila yung tapayan ng to the brim, meaning umaapaw yung tubig. At pag sinabi natin pinuno nila yon ng umaapaw, meaning ginawa nila yung ipinag-uutos ng Diyos ng may kagalakan sa kanilang puso. Kasi pwede naman talaga, ang utos, lagyan nyo ng tubig. Pwede naman kalahati lang. Nakita nyo po yung mantika sa palengke? Hanggang ilan na lang po yung isang bote? Sa balikat na lang, di ba po? Paunti ng paunti mga condiments natin. No? Yung dati nga, favorite ko po yung lumpia na chichirya, ganyan kalaki. Yung ganun na lang. Paunti ng paunti. Pero dahil nga sila'y sumusunod ng may kagalakan sa Panginoon, ang sabi po doon, pinuno nila yung tapayan ng umaapaw. Hindi nang may bawas ng konti, hindi nang, ito lang yung kaya ko eh. Kundi umaapaw. Dahil lubusan nilang ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Kamusta po ang ating pagsunod kay Kristo? Kamusta po ang ating pananampalataya kay Jesus? Atin ba siyang sinusunod ng may kagalakan? Or baka dumating na po kayo sa punto, ako po dumating talaga ako sa punto na, alam niyo po yun, kailangan magsimba, Adventist eh. Kailangan magsimba, sabi ng nanay, baka mapalo ako mamaya. Kailangan magsimba kasi ako yung leader eh. Pag dumating po tayo sa ganitong sitwasyon, ano po ang ating gagawin? Balik po tayo sa paanan ng Panginoon. At doon lamang tayo makapag-iling po ng may katuwa. Next slide po, sabi po dyan sa Review and Herald. Bakit kailangan po nating sumunod ng may kagalakan? Probation is about to close. Soon, the last prayer for sinners will have been offered. The last tear shed. The last warning given. The last entreaty made. And the sweet voice of mercy will heard no more. This is why Satan is making such mighty efforts to secure men and women in his snare. Ano pong ibig sabihin nito? Darating ang panahon, lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapusan. Nitong week po ito, sobrang busy po namin. After po ng work, tatlo po yung namatayan na amin pong siniservisyon. Sabay-sabay. Sakto. Isa sa Bulihan, yung malapit pala ko din. Isa po sa Bangkal. At isa po sa Mendez. Hindi ko po alam paano lang po ng Mendez. Napakalayo. At yung isa po ang nakita ko sa tatlong po. Every night na umattend ako ng service, isa po ang na-realize. Lahat talaga ng bagay may katapusan. Tanggapin man natin o hindi, matatapos po lahat. Kaya ang tanong po, are we living our life na tuluyan ng isinuko talaga sa atin? Minsan mahirap po. Dumating po sa punto. Ako po, nung nag-aaral pa po ako, mula kinder hanggang third year college. Kinder hanggang third year college. Ang naisabit ko lang sa bahay, kaldero talaga. Wala akong medalyang naisabit. Sabi ko ba, ang pangako ko pa naman sa nanay ko. Dahil pinag-aaral niya ako ng college, sabi ko sa kanya, sige ma, pag-graduate ako, pag-graduate ako, dapat pag naglakad ako, maingay. Maingay yung dibdib ko. Maraming kumakalens ang mental. Ang nanay ko mga ikaw ang tuba, sige, maganda yan. Tapos, ayun nga, mula kinder hanggang third year college, wala akong naisabit ko mga kapatid.
Kaldero, tsaka sandok lang, yung naisabi ko sa bako. Pero pagdating ng fourth year, sa kabutihan, pagpapala, awa at biyaya ng Panginoon, ako po ay nabigyan ng medalya. At ako po'y tunay na nagpupuri sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, fourth year college, buti na lang humabol pa. Last na to eh. Sabi ko, yes, makakaakyat din. Mara-recognize ka, recognition. Siyempre ko kung naranasan yun, pero ito, fourth year, ito na. Sabi ko, Lord, salamat po sa inyong kabutihan. Hindi nag-ayos na ako, 3 p.m. yung recognition sa school. Nag-ayos na ako para pumunta doon at tuwang-tuwa. Ito na, paglabas ko po ng aking tahanan, tinindirhan, may iskinita po doon, tapos highway. May masayang naglalakad. Tapos, nung bandang malayo-layo na, may isang nakamotor na tumigil at nakangiti sa akin ng wagas. Alam niyo po kung sino po yun? Pagtingin ko, Pastor Denya. Sabi niya sa akin, kapatid, saan ka pupunta? Sabi ko sa isip ko, ay, recognition namin yan. Ay, siya, last na to. Last na to. Sabi niya sa akin. Sabi ko, Pastor, bakit po? Sabi niya, samahan mo ako, madami tayong dadalawin. Eto na. Oh, Lord! Walk in obedience. Sabi ko, Lord, last na to. Wala akong hanggang third year college, wala akong ganito. Ayun lang to. And yet, ito yung master namin na. Samahan mo ako, magdadalaw tayo. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, alam mo naman po akong naman ng Kristo. Sige po, sasamahan ko si Kristo. At habang nagdadrive po kami, nasa likod niya po ako. Yung mga kaklase ko, uy, saan ka na? Mag-i-start ka. Uy, eto na, malapit ka na. Nasaan ka na? Sabi ko, wala Panginoon. Ang nakakatuwa po, nung ginawa ko po na talikuran itong recognition ng sanglibutan at unahin ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ko po yun nagsisihan hanggang ngayon. Alam niyo po kung bakit? Yes, maganda po na may medal, syempre naman. Maganda pong yung pagpasok mo sa bahay, hanggang 20 medal yung makikita mo. Maganda po yun. Pero ngayon po, na tinitingnan ko, asan yung medal ko yun? Andun, nakatago. Puro alikabok na. Wala namang halaga din. Wala namang din halaga eh. Kaya sabi ko sa Panginoon, buti na lang talaga. Mas inuna kita. Kasi yung medalyang sana uunahin ko, wala naman siyang halaga ngayon sa buhay. At sa pagdadalaw namin yun ni Pastor Denya, ang daming itunuro ng Diyos sa aking buhay. At nasabi ko, Lord, gusto kitang paglingkod. Tulugan niyo po ako. Pero kung sabi po dyan sa next slide, it is only by the power of Christ working through faith that they have efficacy to nourish the soul. Tanging si Kristo lamang ang makatutulong sa atin upang tayo po ay lumago. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil mas malapit ako sa Kanya, hindi dahil ganito yung mga ginagawa ko, kundi ito'y dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At kung wala si Kristo sa ating mga buhay, wala din paglago tayo makakasahan. Kaya sa umagang ito, ang aking pong dalangin, next slide po, let us seek God in our every step. From this very moment, si Kristo lang ang makakatulong sa atin. Si Kristo lang ang laging nandyan para sa atin. Si Kristo lang ang makapagpapabago sa ating buhay. Kaya naman si Kristo lang ang ating lapitan. Happy Sabbath.